Ah. Ayos. Yan, magandang araw, magandang gabi mga kainags. Ano, kung nasaan man kayo ngayong araw na to, araw ng Monday ngayon, ano. Ngayon ay March 25, 2024. Yan, so nandito ulit tayo sa trabaho. Maaga akong pumasok mga kainags, ano, kasi alam nyo kung bakit. Gusto ko kasing ituloy yung kwento ko kahapon, ano, yung vlog natin kahapon, kung paano ako nakapasok dito. Yung mga hindi nakapanood, lumusot ako sa butas ng karayom bago ako nakapasok dito nung ako ay isa pang temporary foreign contract worker way back in 2008, 2011, no? Na-hire kasi ako dito sa Gordon Foods April 2011. Yan, dyan ako na-hire niya nung time na yon. So gusto ko lang ikwento sa inyo mga kainags. Nung nandito na ako, di ba, nung nakaraan na-hire nga ako, di ba? Nakumbinsi ko sila na i-hire ako. So itutuloy ko ngayon yung kwento ko nung nandito na ako sa loob ngayon. So yun ang pag-usapan natin, pero papasok muna ako sa loob ng sasakyan ko kasi mga kainags, mahangin, ano, baka pangit sa audio yung hangin. So pasok muna ako dito sa sasakyan natin. Yan, at dito ay makapag-concentrate tayo ng pag-uututang dila natin. Yan, pero dati yan, hindi pa Gordon Food Service na nakalagay dyan, oh. Nakalagay dyan letter G, F, tsaka S. Yan, capital G, F, S. Ngayon lang, binago na yan ngayon. Yan, so pasok muna tayo dito mga kainis. Napakaganda ng kwentuhan natin ngayon. So itong ikikwento ko sa inyo, naikwento ko na rin to dati sa mga previous vlogs ko, matagal na. Yan, dahil sa parang interesado ang nakakarami dahil sa napakarami ng nag-likes, no? 200 plus. Para sa akin yung 200 plus na yan, napakaraming likes na yan mga kainags, no? Ibig sabihin, gusto nyo yung kwento ko. Hindi ko na sana itutuloy yung kwento ko kasi baka mamaya hindi kayo interesado eh. Nakaka ko nang ngakak dito, no? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. So yun na nga. So sa madaling salita, diretso na natin. Hindi ba kayo nasilaw? Nagubad ako ng Tokyo. Pakorni muna tayo ng konti. So yun na nga, no, mga kainis, ano, pabilisin na natin yung istorya. Na-hire na nga ako rito April, basta April second week 2011, no? Yan, tapos nung bilang isang temporary foreign contract worker, nung nakapasok na nga ako dito mga kainags, ito continuation na ng kwento natin, nung nakapasok na ako dito, first day ko, no? Abe, meron na kagad ako na-meet na Pinoy, no? Yan, shoutout kay Adrian Fabon. Yan, siya yung unang Pilipino ko na na-meet dito. Tapos, nagtataka ako bakit parang wala akong Pilipinong nakikita. Bukod kay Adrian Fabon, sa isang Pilipino natin kasama rito. Sabi ko, parang walang Pilipino. Karamihan kasi ng mga nakikita ko rito nung ship ko na yon, nung time na yon, is mga Meksikano, mga kainags, ano, Meksikano. So yun pala yung mga Meksikano na yun pala yung mga temporary foreign contract worker na hinire ng Gordon Foods from Mexico. So karamihan mga Meksikano, mga temporary foreign contract worker dito. At nung time na 2011, nung ako'y pumasok dito, ang Pilipino dito mga kainags, 5 lang. Yung janitor namin, naglilinis, maintenance, no? Pilipino, which is Canadian citizen na. Tapos yung na-meet ko nga, na nabanggit ko na sa inyo na si Adrian, ay permanent residence pala siya nung time na yan. Tapos yung isa, yun, kasama ko sa pinagtatrabaho ko sa cooler, no? Si shoutout kay Rainier, yan. So tatlo, puro sila permanent residence, no? Magaganda na yung status nila. Tapos yung isa rito, open work permit pero ongoing na yung kanyang permanent residence. At ako yung unang Pilipinong temporary foreign contract worker noong 2011 dito. Yan, sa company na yan. Kasi nga, 'di ba, nung nakaraang previous vlog natin, sinabi ko naman sa inyo na ayaw nila akong tanggapin. Parang ayaw nila akong tanggapin kasi nga akala nila hindi nila ako pwedeng tanggapin. Dahil nga ang pagkakaalam nila ay dapat sila ang kukuha sa akin sa Pilipinas papunta rito sa Canada, which is na nabanggit ko nga sa nakarang vlog natin, na sabi nila sa akin ay hindi ka namin pwedeng i-hire kasi ang kumuha sa Pilipinas ang AMW, sila ang nagbayad sa pamasahe mo, nag-asikaso ng lahat para makapunta ka ng Canada, tapos kukunin ka lang namin ng ganong kadali. Yun ang sabi nila sa akin, di ba? So in-explain ko nga, sabi ko, bilang yung karapatan namin bilang isang temporary foreign contract worker na nandito na sa loob ng Canada as temporary foreign contract worker,
pwede kaming mag-apply sa ibang employer kahit na ongoing yung current work permit namin, as long as yung bagong employer na a-applyan namin, bibigyan kami ng LMO, Labor Market Opinion. Yan, Labor Market Opinion pa nung araw no? Ngayon LAMIA na. At walang bayad dati mga kainex ang Labor Market Opinion. Ngayon meron na, di ba? So yun. So skip ulit tayo. Ano lang yan, pa-entrada. So yun na nga. Syempre mga kainex, alam niyo naman ang trabaho natin mga Pilipino, di ba? Especially yung talagang pagkagusto mong kumita ng pera. At saka talagang masipag talaga tayong mga Pilipino. Likas na ang kasipagan sa atin ang pagiging masunurin natin. Kahit na hirap na tayo sa trabaho, nakangiti pa rin tayo, di ba? Pero hindi lahat ng Pilipino ganyan. Syempre, karamihan. Yung iba hindi ganyan. Syempre, reklamador. Yan. Kung sino pa yung tamad, yung pa yung reklamador, di ba? Kung sino naman yung masipag, yun lang yung trabaho ng trabaho, tahimik lang, trabaho ng trabaho, di ba? Kahit hirap na nakangiti lang. Kasi, di ba? Kasi nga pumunta tayo dito as temporary foreign contract worker para kumita ng pera. So yun na nga, sa madaling salita, after 3 months mga kainags, after 3 months, na ako, na regular na ako. Kasi ano yan proby for 3 months, no? Proby. So pinatawag ako ng HR. Yung nag-interview sa akin, HR director, si Brian, pinatawag ako, tsaka yung HR na administrative nila. Pinatawag ako. Alam niyo mga kainags, yung pinatawag ako doon, tuwang-tuwa sila sa akin. Talagang pinaupo talaga ako sa Alam mo yun, come here, Isagani, come here. Sit down. Yan. Tapos makikita mo talaga sa mukha niya, yung masaya sila. Tapos basta masaya sila, tapos upo ka. Talagang very entertain ako, in-entertain talagang maigi. Nakaano pa ako doon, nagusgusin pa yung damit ko noon kasi syempre trabaho namin madumi. Yung buhat ng buhat, syempre mga dumi sa karton, nanggigitata sa damit yan Pati nga sa mukha minsan So anyway, yun na nga. Tapos sabi nila sa akin mga kinex, alam mo Isagani, gusto namin yung performance mo, sabing ganoon. Kasi humihingi kami ng feedback sa mga supervisor dito about your performance as a first Filipino contract worker na hinire namin, temporary foreign contract worker. At alam mo, they were impressed to you. Sana tama yung grammar ko, no? Na-impress sila sa'yo. Tagalogin ko na lang para sigurado. Na-impress sila sa'yo, gustong-gusto ka nila. Kasi overtime ka ng overtime. Di ba parang kahit day off ka, pumunta ka dito mag-overtime, tsaka lagi kang nakangiti. Ngiti ka lang ng ngiti. Alam nyo naman tayo mga kainags, ngiti lang tayo ng ngiti. Lagi kang nakangiti. Trabaho, parang pag binibigyan ka ng obligasyon, sige ka lang ng sige. So yun mga kainags, yung first impression, pinaka-importante yan mga kainags, doon sa mga kababayan natin, mga nagsisimula pa lang, mga kabataan, mga naghahanap ng trabaho. First impressions last. Pag nakita kayo na masipag, sa una pa lang, iba na ang tingin sa iyo hanggang sa dulo, yan ang tingin sa inyo mga kainis. Masipag kayo, maayos kayo magtrabaho, di ba? Pero pag ang first impression sa iyo ay hindi maganda, kahit na anong gawin mong kabutihan, hindi mabuti yan para sa kanila. Kasi una nilang nakita sa iyo, hindi maganda. Di ba mga kainis? Sabihin natin, halimbawa, meron kang ninakaw, di ba? Tapos may time na may nawawala, di ba? Tapos sabihin mo, hindi ako nagnakaw niyan. So syempre, di ba mga kainay, kilala ka nila, first impression nagnakaw ka, di ba? So kaya example, kahit na anong denied mo na hindi ikaw ang gumawa, or kahit naman talaga na hindi ikaw ang gumawa, ikaw pa rin ang paghihinalaan nila. Kasi nga may record ka na sa kanila, yung impression nila sa iyo ay ganun. So yun yung example mga kainay, Balik tayo sa story. Yeah. Sorry mga kinex na-interrupt ko kayo. Tapos yun na nga, alam mo, Inag, sabi sa akin, itong pinakamaganda mga kinex, baka meron ka pang mga kakilala mga Pilipino na kaibigan mo na pwede mong i-refer sa amin. Yun na, doon nagsisimula na mga kinex, di ba? So alam mo, Inags, natutuwa kami sa'yo kasi nalaman namin na pwede pala kaming mag-hire ng temporary foreign contract worker sa ibang kumpanya na mag-a-apply sa amin kahit nandito na sila sa loob, basta nandito sila sa loob ng Canada. Hindi namin alam yun at nalaman nga namin sa'yo na na-confirm naman namin sa Immigration Canada.
At sinabi nilang pwede. At tama lahat ng mga sinabi mo. Ngayon, meron na kaming idea at nagpapasalamat kami sa iyo, Inags. Kasi una-una, hindi na kami gagastos, no? Para pumunta ng Mexico. At hindi na kami gagastos para magbigay ng pamasahe sa kanila papunta rito. Since legal naman ang mag-hire ng temporary foreign contract worker dito sa loob ng Canada, malaki matitipid. So, di ba mga ka-Inags, no? So yun na nga, ang sabi pa nila sa akin nun, marami na rin daw nag-apply sa kanila ng mga Pilipino, temporary foreign contract worker, dito sa kumpanya namin mga ka-Inags, ano? Diyan. Marami na rin nag-apply. So mga 2 years ago, mga 2009, 2010, yan, marami na rin nag-apply. Kasi nga, kaya lang, hindi nga nila tinatawagan kasi ang pagkakaalam nga nila, hindi sila pwedeng mag-hire ng mga temporary foreign contract worker sa loob ng Canada na nandito na. Kaya ang ginagawa nila, ala lang, nakatambak lang doon sa ano, pero naka-file, no? Naka-file. Nakatambak lang doon sa ano, sa parang cabinet siguro nila, nakatambak lang. Tapos, kaya ko naman nalaman yun, itong sabi nila sa akin, alam mo, Inags, lahat ng mga nag-apply sa amin na Filipino temporary foreign contract worker, kinukuha namin yung mga ano nila, hinahanap nila sa file, hinahanap nila. Alam niyo kung bakit ko alam mga ka-Inags? Eto nga yun, kasi sinabi nga nila sa akin eh. Di ba kinausap nila ako? Tapos ngayon, yun na, nag-umpisa na. Maya-maya may mga Pilipino na dumarating na temporary foreign contract worker. So wala pa sigurong 1 taon, no, mga ka-Inags, ano? Karamihan dito ng mga temporary foreign contract worker, mga nadadagdagan ng mga Pilipino. O, di ba? Totoo yan mga sinasabi ko, mga ka-Inags, ano? Tapos meron pa isa, pinatawag uli ako sa opisina ng supervisor ko. Pinatawag talaga ako. Inags, halika rito, pasok ka. Sabi sa akin, meron kasi akong in-interview. Nakita ko kasi nag-apply siya online, parang online yata, no? Nakita ko kasi nag-apply siya. Nakita kong Pilipino siya. Tiningnan ko agad yung resume niya, tapos tinawagan ko agad. Tapos suddenly, hindi ako makapaniwala na kilala ka niya. Sabi gano'n. So ngayon, na-curious ako bakit, kasi tinanong daw siya ng supervisor, yung in-interview niya Pilipino, paano mo nalaman ang GFS? Yun ang tanong niya doon sa Pilipino na in-interview niya. Ang sabi agad ng Pilipino, si Inags po kasi ay naging kasamahan ko sa Pilipinas. Naging katrabaho ko yan, kumpare ko pa yan, kaibigan ko pa yan, buddy ko talaga yan, kasama ko sa trabaho. Nagulat yung supervisor ko. So nilista lahat niya yun eh, kasi doon sa resume nung kakilala ko, nililista niya roon yung mga sinasabi nung kasama ko, nung supervisor ko nga. So tinawag nga ako ng supervisor ko. Eto, sabi niya kasi, base dito sa resume na pinapakita niya, tsaka nakausap ko siya, kilala mo raw siya, ganito, yan. So sabi ko, kilala ko nga yung tao, mga ka-Inags, ano, yung Pilipino nag-apply dito. Hanggang ngayon nandito pa rin hanggang ngayon, kumpare ko. Ako sabi sa akin nung supervisor ko, ano, i-hire ba natin to? Okay ba to? Sabi ko siyempre, ay boss, okay yan. Hire niyo yan, ayos yan, mabait yan. O di hire mga ka-Inags. Hire talaga. So from Calgary siya, no? Nagtatrabaho siya dahil sa Medicine Hat, no? Sinundo ko siya sa Edmonton, dito sa may downtown, nag-bus siya, no? Yun, hire mga ka-Inags. So, tapos may kasama siya, nirecommend ko siya dito sa GFS. Yun, pasok din mga ka-Inags, no? Ang galing no? Pasok lahat nandito. Hanggang ngayon nandito pa. Tapos yun, yung mga contract worker na mga Pilipino na nandito na, kinikwento nila sa akin nung una na matagal na rin daw silang nag-apply dito nga sa Gordon Foods, no? After 2 years lang daw, saka lang daw sila yata natawagan, parang ganon. So hindi nila ako nagsasalita, kasi siyempre baka pag kinuwento ko sa kanila, ang dating mayabang ako. Sa totoong buhay na nga, napakayabang ko na nga, napakahangin ko na nga, baka mamaya dating pa sa kanila mayabang, sobra-sobra ng kayabangan ko nun, mga ka-Inags, ano? So tahimik na lang ako, sabi kasi nila, matagal na kami nag-apply dito, ngayon lang kami tinawagan, buti nga tinawagan kami. Hanggang ngayon nandito pa rin sila. Matagal na kasi nga malaking kumpanya to, mga ka-Inags, magandang kumpanya to I like it being here, you know. Yun. Tapos yun na nga, sabi lang nila, matagal na kami nag-apply dito. Buti nga natawagan kami. Buti nga nakapag kami rito, nakapag trabaho na. Yun. So siguro lately,
Dahil nakakapagkwentuhan siguro baka yun, na-realize siguro nila na nung time na nag-a-apply sila rito, talagang hindi sila tatanggapin niya kasi nga hindi pa alam ng Gordon Foods na pwedeng mag-hire ang Gordon Foods ng temporary foreign contract worker na nandito na sa loob ng Canada. So siguro baka yun baka nalaman na nila. Pero syempre pinagyabang ko na rin yun mga kainags, ano. Syempre, alam nyo na mga kainags, ano, masarap magyabang yung totoo naman no? Yung totoo kaysa yung nagyayabang tayo na wala namang katotohanan, di ba? Yung at saka malakas, syempre mga kainags, malakas ako kaya nga binablog ko no? Dahil totoo yung mga sinasabi ko. At marami nakakaalam talaga dito ng lahat ng pinagsasabi ko. Walang halong kasinungalingan, ano. Yan. So yun lang. Tapos hanggang sa kasi mga kainags, nung dumami na yung mga Pilipino, tayo, masipag nga tayo. Sabi ko siya, trabaho tayo ng trabaho. Pati mga kasama natin dito mga contract worker ng Pilipino, sipag, grabe. So hanggang sa yung mga Meksikano na contract worker mga kainags, ano, nababawasan na. Siyempre yung iba na permanent residence na, di ba? So siyempre yung iba pag na permanent residence na, dapat kukuha ka pa ng, di ba, ng contract worker, no? Mula sa Mexico. Pero hindi na, nangyayari na mga kainags, ano. Pilipino na yung kinukuha nila na temporary foreign contract worker. Pilipino na. Tapos ito ang maganda mga kainags, ano. Pinatawag uli ako sa HR. Ito maganda Sabi nila, Inags, pupunta kami sa Pilipinas. Hindi na kami pupunta ng Mexico. Sa Pilipinas na kami pupunta para mag-hire ng mga temporary foreign contract worker. O, di ba? So, sinabi nila sa akin yun. Tapos sabi nila, baka may mga kakilala ka doon sa Pilipinas, sabihin mo sa amin, bigay mo sa amin yung mga pangalan para kung sakaling pumunta sila, i-hire namin sila. O, di ba mga kainags, ano? So yun yung kagandahan doon, di ba? Nakuha natin yung impression nila, good impression. So meron namang nakuha, pero hindi ko mga kakilala. May nakuha siguro sa mga in-interview, sabihin natin 100, no? Siguro lang 100, no? Tapos yung na-hire siguro 5 lang, parang ganon, no? Parang ganon. Ewan ko lang kung yung iba dinistribute sa ibang Gordon, pero hindi, dito lang Edmonton yung HR namin siguro yun, parang 4 or 3, 5, parang ganon lang yung napunta rito, no? Yung ganon lang. Tapos yun ang kagandahan doon mga kainags, ano. Kumbaga pag pinapatawag nila ako lagi, parang alam mo yung kilala nila ako, parang bang is very special ako sa kanila. Pag nakikita nila ako, oy Inags, kumusta? Talagang yung panggigigil nila sa akin na, kumusta? Alam mo yung halimbawa meron kang business, di ba? Tapos yung business mo ang laki ng kinita nung isang araw na yon, parang ganun yung saya. Parang sobrang saya nung mga HR, mga manager, supervisor. Congrats yan. Ganun mga kainags. Kasi usually mga kainags dito sa Canada, doon sa mga hindi nakakaalam, yung iba kasi rito na ibang lahi, hindi ganun kasipagan katulad ng Pilipino. Kaya nga madalas naming marinig dito, no? Ay, ewan ko lang kung naririnig nyo, no? Yung mga nandito na sa Canada, no? Karamihang sinasabi nila, don't work too hard. Yun. Totoo yun mga kainags. Don't work too hard. Kasi nga naman pag nagtrabaho rito, napupunta sa tax lang naman talaga. Pero sa atin syempre, alam nyo naman, kahit maliit na bagay, malaki na sa atin yan, no? Kahit na mapagod tayo, kasi ang puhunan natin pagod, puhunan natin lakas, no? Di baling pagod, at least may kita tayo kahit na napupunta yung karamihan sa income, sa tax, di ba? Kita pa rin tayo. So yun na nga, puro yun na nga no? So doon na, hanggang sa ngayon mga kainags, ano, karamihan ng mga nagtatrabaho na rito sa Gordon Foods ay mga Pilipino na. At saka alam niyo naman ng mga Pilipino, kahit pagod na, di ba? Ano lang yan, sige lang ng sige yan, lagi lang nakangiti. Yan. Pero ngayon mga kainags, ano, at my age, sabi ko nga sa inyo, kumbaga sabi ko I'm done. Tapos na ako sa hard work, no? Hard work, tapos na ako diyan kasi I already done with that. It's time for me to appreciate the beauty of Canada. The winter, spring, summer, or fall. Yan. Wala na tayong dapat pang
abuting mga pangarap, dahil ang pangarap ko lang naman mga kainags ay napakababaw, napakasimple lang naman ang mga pangarap ko. Ano sabi ko sa inyo, maging Canadian citizen lang ako, tapos na. Wala akong binabayarang mga utang, 'di ba? Pero may utang pa rin nga tayo. Sabi ko nga, yung bahay natin utang 'yun, ano? Magandang utang. Yan. Kung sakaling magkaroon man tayo ng utang, yung regular utang natin, yung credit card natin, syempre utang 'yan. Yan ang ginagamit natin, no? Sabi ko nga sa inyo, dito sa Canada, bihira tayong gumagamit ng cash. Ginagamit dito karamihan ay credit card. Tapos pag araw ng sweldo, babayaran natin yun, full payment. Regular utang yun. Tsaka kasi kagandahan pagka ginagamit natin ang credit card natin dito sa Canada, dun sa mga hindi nakakaalam, magandang impact yun para sa ating credit history. Gumagawa tayo ng credit history, magandang credit history. Baka tanungin nyo na naman ako, ano ba yung credit history? Halimbawa, kukuha ka ng bahay. Bago ka makakuha ng bahay, titingnan nila yung credit history mo, kung paano ka magbayad ng mga utang mo. Kasi doon nila makikita kung good payer ka o hindi. Doon nila makikita kung pwede ka nilang pautangin o pagkatiwalaan ka nila, pag-aksayahan ka nila ng oras, kung pwede ka nilang pagbilhan ng bahay o pahiramin ng pera. Ganun yun mga kainex. Pwede kayo mag-comment mga kainex, ano? About credit history. Appreciate that. Correct me if I'm wrong. Yan. Marunong naman tayo tumanggap ng pagkakamali natin, no, mga kainex, ano? So yun nga, sabi ko nga sa inyo mga kainex, ano, makakuha lang ako ng bahay rito na hinuhulugan ko na basta kaya ko, without overtime, kasama ko yung family ko, nagagawa ko yung gusto ko, kahit na luma ang sasakyan ko, luma ang bahay ko, pero masaya ako, okay na ako doon mga kainex, ano. Komportable na ako doon sa buhay. At yun din ang pinagpapasalamat ko, yung meron akong pagiging komportable. So yun na nga mga kainex, ano, eto naman ngayon, ano. Nung time na 2011 hanggang 2015, naglabas ang gobyerno ng Canada na kapag ikaw ay temporary foreign contract worker at ikaw ay hindi naging permanent residence sa loob ng 2011 at 2015, you go back in the country where you belong, kung saan ka man naroroon. So pwersahan yun, ano? Whether you like it or not. So kinausap namin ng Gordon Foods mga kainags. Sabi namin, talagang halos lumuluhod na kami. Kulang na lang, tumulo ang luha namin, ano? Marami kami kumakausap sa kanila, sa HR. Pwede gagawin, sa kausap namin, sabi namin sa kanila, baka pwede namang pakigawan kami ng LMO na pakilagay ay receiving. Basta receiving, kasi receiving counted yan, no? For application for permanent residence. Receiving kasi ang ano namin, order selector dapat receiving. Yan kasi ano yun, parang semi-skilled. Pwede ka mag-apply ng permanent residence. So sabi namin, kahit na kami na yung magbayad ng application namin sa permanent residence, or kahit yung magbayad doon sa LMO na may nakalagay na receiving, kahit kami na magbayad in our own money. Pero syempre hindi gagawin ng ano yun, kasi syempre yung reputasyon ng Gordon Foods, no? Hindi nila gagawin yun. Kasi itong company to, syempre lalo yung mga malalaking company, gusto nila legal, in a legal way, in a professional way. Ayaw nila yung mga ganyan-ganyan, syempre, di ba? Hindi nila ipagpapalit yung pangalan nila dahil lang sa amin, di ba? Masisira sila syempre. So yun, sa madaling salita, walang nangyari. So nag-decide kami, ilang kami nag-decide dito na maghanap ng kumpanya na makakapag-apply kami ng permanent residence. So isa na ako doon sa nag-resign. Nakakita ako ng restaurant, Boston Pizza sa Stony Plain, na maging cook, which is a skilled worker. After 1 year, makakapag-apply ako ng permanent residence. So nag-resign nga ako rito 2013 May, resign ako rito. Pero bago ako nag-resign dito, katulad pa rin ang sinabi ko sa inyo, in a professional way, kinausap ko sila. Sabi ko, magre-resign po muna ako kasi alam nyo naman, dapat ma-permanent residence ako between 2011 to 2015 or else uwi ako. Kasi kung kayo naman ang nasa sitwasyon ko, sabi ko, gagawin nyo rin yung gagawin ko. Kasi unang sa lahat, kinausap ko naman kayo, kinausap naman namin kayo na kung pwede nyo kaming bigyan ng pagkakataon na makapag-apply ng permanent residence. Pero sabi nyo, hindi nyo maibibigay sa amin. So, eto ngayon ang naging desisyon ko. Siyempre, may pamilya ako. Siyempre, ayoko umuwi ng magugutom ang family ko pag uwi ko ng Pilipinas, sabi ko sa kanila. So, pumayag naman sila. So, ngayon nakakita nga ako sa Boston Pizza. Tapos, isang buwan, nagstay uli ako ng isang buwan dito, 1 month uli instead of 2 weeks. Saka naman naglabas ng
Para siguro baka nataranta rin sila no? Kasi marami nag-aalisan mapipilay sila mga kainags. Itong Gordon Foods mapipilay no? Pag marami mga temporary foreign contract worker na umalis nung time na yon nga. So nagpa-meeting sila, sabi nga nila mag-ano na raw sila, magno-nominee na raw sila. Magno-nominee na raw sila. Yun ang nangyari doon. So miniting nga kami ng miniting. Pero ako sabi ko hindi na, diretso na ako sa Boston Pizza kasi meron na akong may work permit na ako sa Boston Pizza, sigurado na magno-nominee raw sila. Yun ang sabi. So wala ring nangyari kasi parang hindi rin natuloy. Wala rin nangyari doon sa nomination ng Gordon Foods. Mabuti na lang lumabas dito sa Alberta yung nominee yourself, yung pwede mong inominee ang sarili mo para mag-permanent residence ka. Yun ang in-applyan namin dito mga kainags. At sa awa naman ng Panginoon, yun na nga. At naging permanent residence na kami rito. Canadian citizen, awa ng Panginoon. Nagbunga lahat-lahat. Nagbunga yung... Pero mahirap yung time namin. Yung naging sitwasyon namin, especially yung sitwasyon ko. Mahirap kasi nung lumipat ako sa Boston Pizza, sabi ko nga sa inyo isang taon na lang hihintayin ko, pwede na ako mag-apply ng permanent residence, no? Then after 5 months, di 7 months na lang hihintayin ko para pwede na ako mag-apply ng permanent resident as cook doon sa Boston Pizza. Saka naman tinanggal naman ng Government of Canada yung cook sa semi-skilled na hindi ka na rin pwede mag-apply ng permanent residence kahit cook ka. Sabi ko, Diyos ko po, Panginoon, ano ba to? Lumipat nga ako ng cook para ma-PR, tapos tinanggal naman, bihira grabe, gulo wala talaga ganon. So buti na lang yun nga, dumating yung nominee yourself. Tsaka yung mga IELTS dati noon, dami kasi tayong mga kababayan na bumabagsak talaga sa IELTS mga kainis Ang ginawa ng Alberta, Canada, binabaan nila yung grade ng IELTS. Talagang tinulungan nila yung mga temporary foreign contract worker na makapag-apply ng permanent residence. Yun na nga. Pero ako mga kainis, naipasa ko Self-PIP, maganda grades ko. IELTS, ang una ko munang kinuha IELTS IELTS, pero hindi pa, nung kinuha ko yung IELTS, hindi pa ako hindi pa ako qualified mag-apply ng permanent residence. Kumuha lang ako ng IELTS, baka sakaling just in case na eligible na ako mag-apply ng permanent residence, hindi na ako mamumroblema kasi kailangan mo ng IELTS mga kainis pag mag-apply ka ng permanent residence, at isa yun sa mga pinaka-tough na requirements. Yun, so after 2 years hindi pa rin ako eligible mag-apply ng permanent residence. Ang ginawa ko, bago mapaso yung IELTS ko, 2013 kumuha ako ng self-PIP naman. O syempre mga kainis, bida tayo naipasanan naman natin Pero may mga bumagsak din doon mga kainis self-PIP. Pero yun ang nga ginawa ng Alberta, binaba nila yung grades. So sa awa naman ng Panginoon, eto tayo ngayon, nagsishare na lang tayo ng ating mga experience para doon sa ating mga kababayan na papunta ng Canada or yung mga temporary foreign contract worker na dito na sa Canada, na kung sakali mang mayroon kayong pinagdadaanan, ito kinikwento ko, hindi lang kayo ang may ganyang pinagdadaanan, kami rin, na siguro nauna lang kami sa inyo, nakaraos. Pero sabi ko nga sa inyo mga kainis, kung may halong sakripisyo, sipag, tiyaga, determinasyon, pananalig sa taas, basta gusto mo mga kainags, as long as wala tayong sinasagasaang tao or tinatapakang tao mga kainags, mas maganda, mas masarap ang tagumpay natin. So yun lang mga kainags, at maraming salamat ulit sa pakikinig. Sana nag-enjoy uli kayo, Thank you very much, Yan. Pero syempre mga kainags, akala nyo tapos na, hindi pa, hihirit pa ako. Pero syempre mga kainags, bilang isang temporary foreign contract worker, hindi talaga natin maiiwasan yung hindi tayo makaramdam ng diskriminasyon. Hindi talaga natin maiiwasan yan. Meron talaga. Especially contract worker tayo. Merong mga pagkakataon na inaabuso na yung ating kasipagan, inaabuso na yung ating kabaitan. Meron talagang pagkakataon na ganyan. O syempre, ganun talaga minsan syempre gusto mong magreklamo, hindi ka makapagreklamo kasi temporary foreign contract worker ka. Baka mamaya pag initan ka, hindi na i-renew yung kontrata mo rito, di ba? Yun yung mga disadvantage,
Example mga kainis, halimbawa, pagod ka na, di ba? Gusto mo na magpahinga eh, di ba? Overtime ka na overtime, pagod ka na, no? Gusto mo na magpahinga. Minsan, kailangang matapos, physical yung trabaho, sasabihin sa'yo, wag ka muna umuwi, mag-stay ka muna. Gusto mo na umuwi kasi pagod ka na mga kainis, no? So, mapipilitan ka talaga. Mapipilitan ka na mag-overtime pa ng mag-overtime. Siguro 16 hours ka na minsan. Pero hindi naman ako umabot sa 16 hours, hindi naman ako umabot sa 15 hours. Ano lang ako, 14 hours lang ako. Hanggang 14 hours lang ako. 14 hours yun lang. Tapos pag day off, overtime uli. Yan. Kasi I care my health, you know. 14 hours parang dalawang oras na lang 16 hours na yun mga kainis, ano? Yun 14 hours lang ako ko dati. Pero minsan kahit pagod ka na, pilitin mo na lang. Yun yung mga disadvantage. Hindi mo talaga maiwasan yan. Hindi mo talaga maiwasan. Yun lang talaga. Kailangang alam naman natin yung mga karapatan natin bilang isang temporary foreign contract worker, di ba mga kainis? Sabi nga nila, pagka alam mong danger na yung pinapagawa sa'yo or hindi na healthy yung pinapagawa sa'yo, pwede ka namang magpaliwanag na ganito. Kaya lang syempre, minsan kahit na nagpapaliwanag ka na hindi mo na kaya, boss, parang hindi mo pa rin maiwasan talaga na minsan na magtanim ng sama ng loob sa'yo, no? So syempre nakaranas din ako mga kainis, nakaranas din ako dito syempre. Sabi ko nga sa inyo, naging team leader nga ako rito sa kumpanya na to Pasalamat nga ako sa kanila, no? Pero 3 buwan lang umalis na ako. Kasi nga sabi ko sa inyo, nakaranas nga ako ng hindi magandang hindi magandang pagtrato sa akin dito. Pero yung mga supervisor ko na yon, nung time na yon, wala na rito. Pinaalis na, buti nga umalis na sila rito May sama pa rin ang loob no? Hindi, pero grabe naman yung pinagdaanan ko sa mga nayupak na yon. Wala na sila rito, umalis na sila. So ngayon may mga bago na rito. At saka yung sistema gumanda na. May mga Pilipino na rin tayong mga supervisor dito. Maayos na yung hindi katulad dati mga kainis, kasi wala nang contract worker dito Tsaka maayos na syempre ganoon naman talaga sa una, pag may problema inaayos yan hanggang sa ma-develop yung sistema. Walang problema sa kumpanya mga kainis, ang problema sa tao Alam niyo sa tao, alam niya na yung karapatan ng isang temporary foreign contract worker. Pero pa doon? Excessive pa. Alam nila, di ba? Walang problema sa kumpanya mga kainis, dahil maganda tong kumpanya na to. Talagang sinasabi nila no bullying, walang abusive, ganon. Di ba? Pero syempre sabi ko nga, nasa tao yan. Sa tao lang problema. Yung mga namumuno nung araw, buti nga wala na yung mga yun mga napalitan na So yun mga kainags, yun lang. At maraming salamat pa rin sa inyo sa panonood ninyo, Thank you sa mga likes. Don't forget to leave a comment. Yan. Tsaka thank you very much sa mga baguhan. Don't forget to subscribe. And thank you very much. Kita tayo sa sunod na videos. Hanggang sa muli.